Iisip ko lang po kung gaano sa atin nagbibigay pansin sa usapin ng pananalangin. Because pag pinag-usapan natin ang Diyos ay iniimbitahan niya tayo makipag-usap sa Kanya. Ang Diyos nais niyang tawagan natin siya. Ang Diyos nais niyang lapitan natin siya at hanapin natin siya. So, yun ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ibigay natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya, sabihin natin sa Kanya, ipaalam natin sa Kanya, although alam ng Diyos, pero nais pa rin ng Diyos na ipaalam natin sa Kanya, sabihin natin sa Kanya, lahat ng ating mga concerns, lahat ng ating mga pinagdadaanan. Pero kahit gano'n, na ating nare-realize na yung Diyos, na siyang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito, na ang Diyos, na siyang umibig sa atin, na ang Diyos na siyang tumubos sa ating mga kasalanan, at ang Diyos na mayroong magandang plano, layunin, at nais sa buhay natin. Kahit yun ay ating nare-realize, iniisip ko lang po kung tayo po ba ay nagbibigay pansin pa talaga sa buhay pananalangin sa Panginoon? Or meron ba tayo talagang quiet time na inilalaan para kausapin ng Diyos, tawagan ng Diyos? Because I tell you, ang Diyos ay hindi po siya klase lang ng Diyos na minamanage po niya yung buong sanlibutan. Kundi siya ay Diyos na siyang very personal sa bawat isa po sa atin, sapagkat gusto niya tayong kausapin. Alam niya kung kailan tayo pinanganak, alam niya ang ating pangalan, kilala tayo ng Diyos, at ang Diyos na siyang kilala po tayo ay ang Diyos na merong personal plan and will sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, there is a great problem, mga kapatid, kung hindi tayo makikipag-communicate sa ating Panginoon. There is a great consequences, negative consequences, pag hindi tayo makikipag-usap sa Diyos. So sometimes iniisip natin, ako na ang bahala sa aking buhay, ako na ang bahala sa aking mga desisyon, kaya ko nang i-handle lahat ng sitwasyon ko sa aking buhay, and because of that, because of our self-centeredness, and sometimes because of our pride, hindi natin binibigyang pansin ang ating sarili na maglalaan tayo ng panahon na kakausapin natin ng Diyos. Sometimes, kinakausap natin ng Panginoon pag nandun lang tayo sa point na may mga emergencies, may mga situations na hindi natin kayang i-handle, or may mga mabibigat tayong problema or pain sa ating buhay. Yun ho ang nagiging problem na nakikita ko as I observe sa buhay ng maraming Kristiyano. Tinatawagan lang natin ang Diyos sa panahon lamang na meron tayong mga emergency sa ating buhay. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon, because every single day, nais ng Diyos na tumawag ho tayo sa Kanya. Our key text, this devotion, ay nasa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Isaiah 40, verse 28 to 31. Ang sabi po dito, "Hast thou not known? Hast thou not heard? That the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of His understanding." So yung klase ng Diyos na meron tayo, hindi siya napapagod, hindi siya nalulupaypay, at wala pong kayang makasukat ng kanyang kaalaman, because His wisdom, His understanding is infinite. Ang Diyos, pag tinawagan natin siya, hindi niya sasabihin sa atin, "Ay, busy. Busy ako, meron akong ibang inaalala." No. Ang Diyos natin, pwede nating tawagan in every situation sa ating buhay, 24/7. Ang sabi ho, verse 29, "He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall." So kahit po bata, kabinataan, ano man ang lakas or talino na pwede nating ipaglaki, pagmalaki sa harapan ng Diyos, tayo rin ho ay pwedeng manghina, tayo rin ho ay pwedeng bumagsak. Verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." So, pag pinabayaan natin ang buhay pananalangin, very costly ho yan. Meron niyang mga negative consequences sa buhay natin. First thing, I believe, emptiness sa ating puso. Ano ho ba ang mga bagay na pwedeng makapuno sa ating puso? Iniisip po ba natin na yung pera ang pwedeng makapuno sa ating puso? Ang maraming kaibigan, ang kasikatan, ang kapangyarihan,
o yung mga magagandang bagay sa buhay na ito? Yun po ba ang iniisip po natin makakapuno sa ating puso? Mga kapatid, nothing in this world ang pwedeng mag-satisfy ng longing sa ating puso. Nothing in this world ang pwedeng magkompleto ng ating buhay, ang pwedeng magkompleto ng ating puso. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng pumuno sa ating puso. Amen? Ang Diyos lamang ang pwedeng mag-fill sa ating heart. So kung wala tayong time or devoted time to ask God, to communicate with God, to have conversation with God, ang puso natin ay laging kulang. Ang puso natin ay laging ligalig. Hindi mapanatag. Mayroong hinahanap. Mayroong ninanais. Walang kakumpletuhan. Walang katahimikan. Kaya nga po sinabi na Jesus, let not your heart be troubled. Sapagkat kahit mananampalataya na tayo, kahit Kristiyano na tayo, pwede pa rin maligalig ang ating mga puso. Pwede pa rin ang ating puso kapag tayo nakatingin sa mundo nito ay siyang walang kapanatagan at laging maraming hinahanap na siyang iniisip natin makapagsasatisfy sa ating puso. That's why pag tinanong natin ng isang mananampalataya, ang lagi niyang goal sa kanyang buhay, magkaroon ng kasiyahan, magkaroon ng kakumpletuhan ng kanyang puso. Pero sometimes, ang nagiging kaparaanan natin para mangyari sa ating buhay is to try so many things sa mundong ito, to experience so many things sa mundong ito. Kaya may mga Kristiyano po, iniisip nila, siguro kung magkakaroon lang ako ng billion sa bangko, that ako ay masasatisfy na. Siguro kung mayroon lang ako maraming kaibigan, ako ay masasatisfy na. Siguro kung ako lang ay magkakaroon ng kasikatan o kapangyarihan, siguro ako ay masasatisfy na. But no, dahil walang bagay sa mundong ito ang tanging mag-satisfy sa ating puso. Only Jesus, only God ang pwedeng magbigay ng kapunuan sa ating puso. So when we don't talk to God, when we don't have a conversation with God, ang cause po niya sa atin, ang pwedeng bunga or dulot po niyan sa ating buhay na ating pong mararanasan ay emptiness in our heart. Second, after that, I believe, when we neglect our prayer, ang cause po neto is bearing unnecessary burdens. May mga kabigatan po na hindi nais ng Diyos na dalhin natin. Kaya nga ho sabi ng Panginoon sa atin in 1 Peter 5:7, casting all your cares upon God, for He cared for you. Ibigay daw ho natin sa Diyos lahat ng ating kabigatan, lahat ng anxiety natin, lahat ng gugugulo sa isipan natin, lahat ng pumapagabag sa puso natin. Ibigay natin sa Panginoon sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa atin. Matthew 11:28, alam natin yung talatang yan, pero yan hubang talatang yan ay nagiging personal sa bawat isa sa atin. Sinabi ni Jesus, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayo nagpapagal at nabibigat ang lupa. So whatever burdens na ating nararanasan, ang nais na Jesus, ilapit natin sa Kanya, ibigay natin sa Kanya, and let God, let Him handle our burdens. Sapagkat nagtataka ho ako, maraming Kristiyano na ang bigat-bigat ng ating buhay, pero pilit nating dinadala, na sinasabi na nga ho sa atin ng Panginoon, huwag nating dalhin, ibigay natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya, Siya ang bahalang mag-handle. So ano man ho ang sitwasyon natin sa buhay, ano man ang ating problema, ano man ang iyong nararanasang kapatid, maaring emotional, maaring physical, or maybe spiritual, na pagkabigatan sa iyong puso, sa iyong buhay, ang napakagandang makita natin, mayroong Jesus sa itaas natin na mas malapad yung kanyang balikat at handa niyang dalhin lahat ng ating kabigatan. In fact, the Lord Jesus Christ, dinala ho niya ang bigat ng ating kasalanan nung siya ho ay namatay sa krus at inako niya lahat ng ating kasalanan. Amen? So kung ang ating kasalanan at lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, dinala yan ng ating Panginoon sa Kristo, binibigyan ng ating Panginoon Jesus at kanyang binayaran lahat ng ating kasalanan, ano ho kayang kabigatan natin, anong kabigatan mo, anong problema mo, anong sitwasyon mo sa buhay, ang hindi kayang dalhin ng Panginoon. So there are so many burdens na hindi nais ng Diyos na dalhin mo. Dahil pag dinala mo yan, ang bunga niyan sa iyong buhay, mapapagod ka. Kaya nga ho, ang sabi ho sa talatang binasa po natin, ang Diyos natin hindi napapagod, hindi nilulupay-pay. Pero kahit tayo po'y bata pa, kahit tayo po'y malakas pa, physically, emotionally, pero kung tayo ang magdadala ng ating kabigatan, manghihina rin tayo. Mapapagod din tayo.
malulupaypay din tayo, babagsak din tayo. Kaya napakahalaga ang prayer life because sa panahon na tayo nakikipag-usap sa Diyos, yun yung panahon na nai-lay down natin yung ating burdens, na-let go natin yung ating burdens, at ating na ipagkakatiwala sa Kanya na Siya na ang magdala ng ating mga kabigatan at hindi tayo. Pag tayo ay nagpipray sa Diyos, nare-realize mo na hindi lahat ng laban ay galing sa kung kaninong tao or saan namang sitwasyon sa iyong buhay. Pag tayo dumadalangin sa Diyos, nare-realize mo na yung mga nangyayari sa iyong buhay na suffering, pains, and troubles, yan ay pinayagan ng Diyos. At meron siyang purpose, meron siyang layunin, meron siyang nais. So ano man ho yung burdens natin, huwag natin dalhin yan, huwag natin pasanin yan. Ibigay natin sa Panginoon through prayer. Amen? Ipagkatiwala natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So, bearing unnecessary burdens. And then, makikita ho natin, when we neglect our prayer, very costly yan because ang price na pwede nating bayaran, exposed to discouragement. Na-expose tayo sa mga discouragement or disappointment. Why? Because pag tayo ho ay walang prayer life or bagsak ang ating prayer life, ang isip natin, ang paningin natin ay nagsisimula na tayo mag-focus sa tao, mag-focus sa circumstances, mag-focus sa mga burdens and problems sa buhay natin, and because of that, nadi-discourage tayo, napanghihinaan tayo, bumabagsak tayo, and sometimes nadi-disappoint tayo. Because pag wala tayong prayer life, meron tayong sariling paraan. Pag wala tayong prayer life, meron tayong sariling kaparaanan. Meron tayong sariling mga strategy sa buhay natin, and at the point of our life, nare-realize natin na yung mga sarili nating paraan, sarili nating kagustuhan, at sarili nating strategy ay hindi nagtatagumpay. Because hanggat wala ang Diyos, hanggat hindi naman magitan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, wala tayong kapangyarihan ng Panginoon na ating mararanasan. Pero ang sabi ho sa talata natin na binasa, ang Diyos, nagbibigay siya ng kapangyarihan sa mga nanghihina, sa mga mahihina. But mga kapatid, kung wala tayong prayer life or bagsak ang ating buhay pananalangin, exposed tayo sa discouragement. Pag-gising mo pa lang sa umaga, pag walang almusal, pwede kang ma-discourage agad. Aalis ka ng bahay, walang almusal, pwede kang ma-discourage agad. Or habang ikaw ay bumabiyahe, merong mga something na pwede mong ma-encounter, mga mabibigat na sitwasyon, or mga tao na pwede mong ma-encounter sa iyong buhay, so pwede ka agad ma-discourage. May mga balita na unexpected na hindi maganda, so pwede agad yan magbigay sa iyo ng discouragement or sometimes disappointment pag wala kang prayer life. Kasi pag may prayer life ka at nasettle mo sa Diyos ang lahat ng concern mo, at nagtiwala ka sa Panginoon, then alam mo na lahat ng nangyayari sa iyong buhay, pinayagan ng Diyos, meron siyang purpose, meron siyang layunin, at wala siyang papayagan sa iyong buhay na hindi makakabuti sa iyo at hindi makakatulong sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. So, exposed discouragement, and then loss of confidence. When we neglect prayer life, nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Yung tiwala natin sa Kanya bumabagsak, nanghihina, nalulupaypay. Sapagkat kung makikita natin, in every situation ng ating buhay, ang napakahalagang ma-manifest or ma-express sa buhay natin bilang isang mananampalataya ay yung mag-increase yung ating pananampalataya, mag-boost yung ating pananampalataya. And how can we have an increase of faith? Of course, through prayer. Nagpe-pray tayo sa Diyos. Sinasabi natin sa Kanya lahat ng concerns natin, ipinagkakatiwala natin sa Kanya. So, loss of confidence. Kaya may mga mananampalataya po na because of their prayer life, regardless of their situations in life, or regardless of their needs, or ano man ng mga circumstances na kanilang kinakaharap, hindi sila basta-basta natatakot, hindi sila basta-basta nangangamba, hindi sila basta-basta nanghihina, o hindi sila basta-basta nagdududa sapagkat yung kanilang tiwala ay wala sa kanilang sarili, wala sa kanilang kakayahan, kundi nasa Panginoon, nasa Diyos na kanilang tinatawagan. Ang sabi nga ho doon, mga kapatid, napakaliwanag sa verse 28 ng talata na binasa natin, Isaiah chapter 40. Hast thou not known, hast thou not heard that the everlasting God
The Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. Hindi po ba natin alam, hindi po ba natin naririnig na ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi nanlulupaypay, hindi nangihina. So, anuman ang kapanghinaan natin, anuman ang kawalan natin ng tiwala sa ating sarili, ang the best thing na pwede natin gawin, tumawag sa Diyos, lapitan siya, kausapin siya, sapagkat ang Diyos natin hindi napabago. Kaya nga ako sabi ko kanina, pag tumawag tayo sa Diyos, hindi ang sagot niya sa atin, kakamot siya ng ulo dahil busy siya at meron siyang ibang inaasikaso, meron siyang ibang pinapakinggan. Hindi ganun ang Diyos. Because ang Diyos natin, He knows all things, He is all present, He is all powerful, amen? And every single believer, bawat mga mananampalataya, kahit magsabay-sabay pa tayong tumawag sa Diyos, ang Diyos nakikinig sa atin. Ang Diyos pinakikinggan niya tayo. At ang desire niya, sagutin ang ating panalangin. Ang desire niya, pakinggan ang ating sinasabi. Sometimes hindi mo alam yung ipag-pray mo, hindi mo alam yung sasabihin mo, but still, ang Diyos, nais niyang kausapin ka at nais niya na tawagan mo siya at hanapin mo siya. Because kung wala tayong prayer life, tayo mabubuhay sa takot, sa pangamba. Lalo na sa panahon natin ngayon, na iba't ibang klaseng balita na ang ating naririnig. Na ang ating future ay walang katiyakan. Dahil sa digmaan, dahil sa mga wars na nangyayari, ang epekto niya sa atin ay pwedeng ang ating bansa, or not just our country, but globally, ay pwedeng maapektuhan financially, emotionally, physically, and maybe spiritually. So, hindi po tiyak yung ating future sa mundong ito. So, kung doon tayo nakatingin at wala tayong prayer life, pwede tayong mangamba, pwede tayong matakot. But we can overcome fear, we can have victory over fear if we are a Christian, if we are a believer, na meron tayong time na nakikipag-usap sa Diyos at sinasabi natin sa Kanya lahat ng ating concerns. Because He promised us na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So every time you pray, you remember na ang Diyos hindi Kanya iniiwan. Lagi mong kasama ang Panginoon in every situation, in every struggles sa iyong buhay. And then next thing, vulnerable to temptation. Pagbagsak ang ating prayer life, vulnerable tayo sa temptation. Madali tayong matukso. Madali tayong magkasala. Because when we don't pray to God, ang mundong ito ay masyadong ibobombard ang isip natin. Masyadong pupunuin tayo ng mga negative news, mga fearful news sa isipan natin. Because lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, ang laban natin ay nasa isip. Diyan umaatake ang kaaway. Diyan umaatake ang diablo. Gusto niyang pasukin ang isip natin, guluhin ang isip natin, at masasabing sirain ang isipan natin upang tayo mabuhay sa kamalian, mabuhay sa kasalanan, at mabuhay sa buhay na hindi nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So when we don't have time to talk with God, to pray to God, naging vulnerable tayo sa temptation. Mga kapatid. So napakahalaga ng prayer life. Napakahalaga na tayo ay merong panahon na talagang nakikipag-usap tayo sa Diyos. And maybe tayo nagtatanong sa Panginoon sa ating prayer, Lord, anong kalooban mo sa aking buhay? Anong plano mo sa aking buhay? You know what? If ang Diyos sasagot kung ano yung plano niya at nais niya sa iyong buhay, hindi po agad sasagot ang Panginoon sa iyo ng crystal clear kung ano yung plan niya and purpose niya sa iyong buhay. Why? Because if we pray to God, may mga bagay sa buhay natin na gusto mo nang alisin ng Panginoon. Because this is what I believe. Pag nag-pray tayo sa Diyos at nais natin marinig, Lord, what is your best para sa aking buhay? What is your plan sa aking buhay? Hindi yan i-reveal ng Diyos sa iyong buhay, not unless makiklear up ang iyong mind. So if you pray to God, kaya nga dito tayo magtataka, may mga mananampalataya, very afraid silang kausapin ng Diyos, tawagan ng Diyos. Sincerely, honestly sa kanilang buhay because they know na kapag kinausap sila ng Diyos, sasabihin ng Diyos sa kanila mga bagay na dapat nilang linisin at alisin
sa kanilang isip, sa kanilang puso, at sa kanilang buhay. Do you believe in that, mga kapatid? If you pray to God, the Lord will show you yung mga bagay na dapat mong ihingi ng tawad sa Kanya, mga bagay mo na dapat isuko sa Kanya, mga bagay na dapat mong linisin, dahil nais ng Diyos, bago maging clear sa iyo, ano man yung plano niya sa iyong buhay, nais ng Diyos na ikaw ay linisin ang iyong isip, ang iyong puso. But you know what? If we don't pray to God, if hindi tayo pumayag na ang Diyos linisin ang ating puso, ang ating isip, magiging vulnerable tayo lagi sa temptation. Kaya ang advice ko po sa atin, lagi ko po kasing naririnig, not actually in the church, but sa mundo po natin ngayon, lagi ko naririnig na maraming mananampalataya, lagi kang sinasabi na gusto ko naman magbago. Gusto kong linisin ang aking buhay. Gusto kong ayusin ang aking buhay. Sinusubukan ko naman, pero hindi nangyayari. You know what? Because ang sagot talaga, ang susi, para baguhin tayo ng Diyos, hindi mo kailangang subukan. Kailangan mo lang payagan yung kapangyarihan ng Diyos na magbago sa iyong buhay, pagkatiwalaan siya. Kilalanin mo yung kanyang magagawa sa iyong buhay. Always realize na ang ganda ng plano ng Panginoon sa iyo. Sino ka man, or ano ka man, ano man yung background mo, ano man yung nakaraan mo, if you are a child of God, kung ikaw ay anak ng Diyos, mayroong magandang plano at layunin sa iyong buhay na gagamitin ka niya for His glory, for His honor. Pero napakahalaga na tayo ho ay may time na nakikipag-usap sa Kanya, because if not, if we neglect our prayer life, vulnerable tayo sa mga temptation. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. And then last thing, prone to feel distant from God. Lagi nating nararamdaman na parang ang layo-layo natin sa Diyos. If I will challenge you tonight, mga kapatid, or at this moment, na mag-pray sa Panginoon, if I will challenge you to kneel down and pray to God, nararamdaman mo kaya na malapit ka sa Diyos? Or maybe hindi po ganyan, or maybe bago ka umati ng church and you pray to God, you pray to the Lord, nararamdaman mo ba ang Panginoon? Nararamdaman mo ba yung pagkilos, yung presensya ng Diyos sa iyong buhay? Or it is as if nagpe-pray ka na parang sa hangin ka lang nakikipag-usap. Nagpe-pray ka pero parang there is something wrong, na as if parang ang layo-layo mo sa Panginoon. Because again, ang prayer life ay hindi po yan every time na may emergency lang. Every time na magustuhan mo lang. Or from time to time. Ang prayer ho, mga kapatid, is daily, with commitment, na tayo ho ay lagi na nakikipag-usap sa ating Panginoon. Because ang Diyos, makikita ho natin, siya ang klase ng Diyos na lagi niya ho tayong niloload ng kanyang araw-araw na benepisyo at nais gawin sa ating buhay. So if you don't talk to God, if you don't pray with God, ang lagi mong mararamdaman, parang ang layo-layo mo sa Diyos. Parang hindi mo maramdaman ang Panginoon. But nevertheless, regardless of your feelings, nais kong maintindihan mo, kapatid, na ang Diyos hindi ka iniiwan. Hindi ka pinababayan. So this is the moment na napakahalagang ma-realize mo na napakahalagang ibalik mo yung buhay pananalangin mo sa Panginoon. Because walang ibang pakiramdam na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan, proteksyon, at pakiramdam na tayo ay kalmado sa lahat ng sitwasyon. Walang ibang kaparaanan na makapagbibigay sa atin nun aside sa buhay na alam nating malapit tayo sa Diyos. Because regardless of what you have, let's say marami kang pera, let's say marami kang mga kaibigan, let's say nabubuhay ka sa entertainment, let's say napupuntahan mo lahat ng lugar na yung nais, pero kung alam mo sa sarili mo na ang layo-layo mo sa Diyos, hindi ka makakaramdam ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa, at tunay na kakumpletuhan. Dahil Diyos lamang ang kayang magbigay na sa iyo. So napakahalaga, huwag natin pabayaan ang prayer life. So the question is, kahit may negative consequences, ang prayerlessness, pwede ho yung mabaliktad. Pwede ho nating maiayos ang magiging bunga
neto sa ating buhay. So ano ho ang dapat nating gawin? First is confess your prayerlessness. Confess your prayerlessness. Admit to God, Lord, nagkukulang ako sa prayer life. Nagpipray lang ako pag emergency lang. Nagpipray lang ako pag di ko na kaya. Nagpipray lang ako pag naisipan ko lang. So Lord, tonight, I would like to confess my prayerlessness. In 1 John 1:9, the Bible says, if we will confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tapat ang Diyos. Patatawarin niya tayo, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kalikuan. So confess your prayerlessness and then make a priority of regular quiet time with God. I remember the Lord Jesus Christ. Gumigising siya ng maaga just to spend time alone with the Father. After niyang magturo, iniiwanan niya ang mga disciples, pumupunta siya sa bundok para magkaroon ng alone time sa kanyang Ama, manalangin sa kanyang Ama. So napakahalaga, meron tayo laging araw-araw na panahon na tayo ay mayroong quiet time with God. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. And when I say, or when the Bible say na tayo ay dapat may quiet time with God, or nakikipag-usap sa Diyos, ang iiwasan mo natin sa prayer life ay prayer life na nagpe-pray tayo sa Diyos, sasabihin natin sa Kanya lahat ng gusto natin, and then that's it. Humihinto na tayo doon. Pag ganun ho, mga kapatid, hindi natin naririnig kung ano yung gustong sabihin ng Diyos. Hindi natin nararamdaman sa ating espiritu kung ano yung nais sabihin ng banal na Espiritu Santo pag tayo nagpe-pray sa Panginoon. Because ang prayer is a two-way communication. Nakikipag-usap ka sa Diyos, nakikipag-usap din siya sa iyo in return. Binibigyan liwanag niya sa iyo kung ano ang iyong ipinapanalangin at kung ano yung sagot niya sa iyong ipinapanalangin. Kaya nga be sensitive to the leading of the Holy Spirit, mga kapatid. Kasi pag nag-pray tayo sometimes, ito yung gusto natin ipanalangin, ito yung gusto natin sabihin sa Diyos, ito yung gusto natin hilingin. Pero as we pray to God, iniiba niya yung direction ng ating prayer. And that is the leading of the Holy Spirit, na kung tayo ay susunod, magiging clear sa atin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. And as we continue our prayer life, makikita natin unti-unti, binabago ng Diyos ang ating buhay, inaayos ng Diyos ang ating direksyon, at nilalagay niya tayo doon sa lugar na pinaka-the best at plano niya sa ating buhay. So make a priority of regular quiet time with God. Regular. Sometimes we are praying for something at wala tayong patience. Kaya na napakalaga ng waiting upon God. Amen? Inaantay natin yung sagot ng Diyos. Because hindi lahat ng prayer agad-agad ibibigay ng Diyos. There are times na we need to wait. We need to have patience. Hindi po sinabi ng salita ng Diyos, ask and it shall be given to you now. Hindi po ganon. Ang sabi, ask and it shall be given to you. Because may mga prayer tayo na it takes time sa Diyos. Ang idea, may mga prayer tayo na kailangan mong ayusin ng Diyos yung mga circumstances, mga situation na kailangan nating daanan or pagdaanan para maging ready tayo sa pagsagot niya sa ating mga panalangin. Handa na tayong tanggapin whatever prayers we are praying sa ating Panginoon. Tatanungin natin, Pastor, I do not know kung itong pinagpipray ko, pinakikinggan ng Diyos. Well, the question is, bakit mo naisip yung prayer na yan? Bakit mo naisip yung prayer na yan? It is not accident. It is not coincidence. Naiisip natin yung isang prayer because alam natin mayroong pagkilos ang Panginoon sa ating buhay. And last thing, set aside time to read your Bible and pray. Magkaroon tayo ng time. Kaya nga, napakahalaga ng araw-araw na devotion, and as we devote ourselves sa salita ng Diyos, ginagamit ng Panginoon yan, at nagpe-pray tayo sa Kanya, at naririnig natin yung pangungusap ng Panginoon sa atin. I would like to give you an example kung paano po gawin ito. For example, in Isaiah 41 verse 10. Isa po ito sa aking paborito na talata sa Bible at nabibigay sa akin ng kalakasan. Isaiah 41 verse number 10. Ang sabi dito ng Diyos, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will uphold thee, I will help thee, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So habang binabasa ko yung talatang yan, nare-realize ko na yan ay pangako ng Diyos sa akin. Na ang sabi ng Diyos dyan, huwag akong matakot. Huwag akong malismaya.
Palalakasin niya ako, tutulungan niya ako, iaangat niya ako. And every time I pray to God, not every time actually, or sa moment na ako'y nagpipray sa Panginoon, kinikilala ko yung talatang ito na pangako ng Diyos, Lord, this is your promise. Hindi ko iiwan. This is your promise. Hindi ako dapat matakot. Meron akong financial need, meron akong sakit, meron akong mga unexpected na bad situation sa aking buhay. Pinangahawakan ko yung pangako ng Panginoon. Lord, di mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan, hindi ako dapat matakot sapagkat tutulungan mo ako, palalakasin mo. So that is the example na nagpe-pray tayo kasama ang salita ng Diyos. Sometimes nagpe-pray ako sa Panginoon, pag pakiramdam ko, Lord, I do not deserve na lumapit sa iyo. Binabasa ko po yung nasa Hebrews chapter 4. Na pag lumapit tayo sa Panginoon, we can come to the throne of His grace. At makakasumbong tayo ng kanyang habag at ng tulong sa panahon ng ating pangangailangan. Amen? So set aside time to read your Bible and pray. And I hope i-renew natin yung prayer life. Because if you renew your prayer life, ito ang magbibigay sa iyo ng encouragement, ng strength, ng satisfaction, ng patuloy na tiwala sa Panginoon, at ng buhay na malapit ang iyong fellowship at ang iyong relationship sa Diyos. At pag nirenew mo ang iyong prayer life, this is the only place na mararanasan mo ano man yung pinakamainam na nais ng Diyos sa iyong buhay. Let us pray. Our Father in heaven, salamat sa mensahe nito about the price or the cost of prayerlessness. Lord, tonight, we will make a commitment, a decision to renew our prayer life. Because Lord, we cannot imagine Ikaw na Diyos na lumalang sa lahat ng bagay. Ikaw na Diyos na hindi napapagod na lulumpaypay. Ang nagnanais sa bawat isa sa amin, nakausapin ka, tawagan ka, sabihin sa iyo lahat ng aming concerns. Lord God, ngayong gabi, kung kami napapagod, kung kami ay may duda, kung kami ay may mga discouragement, kung kami ay nawawalan ng kagalakan, kapayapaan, and satisfaction, Lord, the best thing to do is to renew our prayer life, Lord. To spend time talking with you and listening sa inyong tinig, O Diyos. Upang maging clear sa amin yung mga kasalanan na nais niyong alisin sa amin. Mga attitude na nais niyong baguhin sa aming buhay. At mga actions na nais niyong hakbangan namin, O Diyos. Lord, I pray for your people na ang mensahe nito ay ikandado niyo po nawa sa aming puso at isipan. And Lord God, ano man ang aming nararamdaman, ano man ang aming mga concern, hindi namin pababayaan ang aming prayer life. Hindi namin, Lord, babaliwalain yung privilege na ibinigay niyo sa amin, na meron kaming access patungo sa inyo. And we can call upon you, O God, 24/7, any time of the day, any situation. Pwede namin ibigay sa inyo lahat ng aming buhay, lahat ng aming kabigatan, lahat ng aming sakit, O Diyos. Pwede namin ikumpisal sa inyo ang aming mga kasalanan, sa isip, sa puso, at sa salita. Dahil Lord, naniniwala kami, you are the best Father. You are the God of heaven.
at meron kang nais gawin na pinakamainam sa buhay namin, more than, Lord, sa aming nare-realize. Because, Lord, we cannot search your understanding, but, Lord, we can trust you. Dahil, Lord, pangako niyo, hindi niyo kami iiwan. Pangako niyo, palalakasin niyo kami. At pangako niyo, i-uphold, iaangat niyo kami, O Diyos. Susuportahan niyo kami, Panginoon. Susustain niyo kami, O Lord. Bebenepisyohan niyo kami, Panginoon. And Lord, pwede kami magtiwala at magpahinga sa inyong mga pangako. So Lord, I pray for your people tonight. May we have a commitment to renew our prayer life. This is I ask and pray in Christ's most precious name. Amen.